So magandang gabi po sa lahat ng mga naririto sa ating pag-welcome po sa atin at sa mga nanonood pa sa ating online prayer meeting. So ngayon po, diretso na po tayo sa ating pagsasalu-saluhan na salita ng Panginoong Diyos. Basahin muna natin yung ating verses mula sa 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. So sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Mga kapatid, ng ako'y humantayan, pinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita o manalawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, pinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban ni Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalaga at pamaharal ay hindi ko sinubukang magkayain kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at tagalungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay masagli sa pagkapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Ayan, so may the Lord give us wisdom and understanding as we study His word, His message for us. Ang ating title po ngayon, ang kapangyarihan natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, sa anumang ibinabahagi nating salita ng Diyos, especially yung Ebanghelyo, pag sinabi po nating Ebanghelyo, ito po ay patungkol kay Kristo, ang kanyang sakripisyo, yun po yung Ebanghelyo. Pero anything na may kinalaman sa salita ng Panginoong Diyos, merong kapangyarihan yan. Pero saan ba manggagaling yung kapangyarihan na yan? Pag sinabi natin kapangyarihan, hindi ito yung pagkilos ng Diyos sa mga sinasabi mo. Kasi tayo, yung dila natin, ginagamit lang ng instrumento ng Diyos. Pero meron tayong unseen force na may kumikilos pala sa puso at isip ng tao. Lalong-lalo na sinabi ko sa Corinthians din ang God of this world blinded the minds of the unbelievers. Kaya napakahalaga po, merong kapangyarihan na kayang bumasag sa katigasan ng puso, yung unbelief. So ngayon, ano yung kailangan natin? According ho dito sa 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 5. So, pero bago yun, tingnan muna natin yung mga bagay na makakatulong, ngunit hindi naman ito batayan ng kapangyarihan sa pagbabahagi. Ang lilinawin lang natin, mahalaga sila, pero hindi sila yung pinakamahalaga. Mahalaga sila, pero kahit na wala ito, pwede mong ibahagi ang Ebanghelyo. Bonus siya, kasi lalong-lalo na, pagdating sa mga preachers, sa mga speakers, gusto ng mga tao yung mga charismatic. Diba? Yung mga jolly, yung nakakagising. Pero, makikita natin later on, si Pablo himself, si St. Paul, hindi siya charismatic speakers, ayon sa kanya. So, tingnan natin dito. Ito muna yung mga bagay na makakatulong ito, pero ito po ay hindi naman ito ng batayan ng pagkakaroon ng kapangyarihan or anointing doon sa sinasabi mo. Unang-una po, number 1, ang pagiging magaling po sa pagsasalita. Minsan, di ba, ang galing nga magsalita Tapos, sana ako rin magaling magsalita para maibahagi ko ang salita ng Diyos. Minsan, natatakot tayong mag-share ng ating faith dahil ang unang-unang balakid, hindi ako marunong magsalita. Pero tingnan natin, si Paul, ano yung sabi niya sa kanyang sulat? Dito sa verse 1, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita. Diba? Sabi mo naman siya about share your faith. Ay, natatakot ako, hindi ako magaling magsalita. Natatakot ako. Natural yan, matakot tayo. Later on, mas makikita pa natin yung emotion ni Pablo. So, hindi ho natin pwedeng gawin excuse ito. Kasi, yung kahusayan sa pananalita, hindi naman requirement yan. Even kay Moses, sinabi niya, hindi siya magaling magsalita Even kay Isaiah, makikita natin all throughout the history dun sa Bible, marami siyang mga tinatawag na hindi naman kagalingan sa pamantayan ng tao. Pero ang pamantayan ng Diyos ay ang puso. Diba, yung sinabi ng Panginoong Diyos, hindi siya tumitingin sa panlabas na tumitingin siya sa puso. Yun po ay wala akong kinalaman sa pagsamba yun ang kinalaman doon ay patungkol ho yun sa pagtawag ng paglilingkod. Kasi minsan na misinterpret natin. Kasi di ba, tinawag si David, yun yung ginamit na verse. Ang Diyos tumitingin siya sa puso ng tao. So napakahalaga po yan.
And later on, naniniwala tayo, pagagalingin naman tayo ng Diyos. So, wag mong maging hadlang para ibahagi natin ng ating pananampalataya, yung kakulangan natin sa kagalingan ng pananalita. Even yan yung naging struggle ko before. Pero share lang ng share hanggang sa nag-improve. Hanggang sana kahit na on the spot na tayo, kaya nating magsalita. Kasi na-train na eh. Di ba yung tinatawag na yung exposure therapy? Ano yung exposure therapy? Yung harapin mo yung takot mo. Yung sa mga, lalo sa mga nagda-drive. Nung nakaraan, nakita ko si Ate Nina eh. Nung umatras sa banting, wow, magaling na mag-drive ah. Napansin ko, kasi yung mga veterans na sa alam nila kung beginner level yung or medyo expert. Nakita ko nag-atras sa banting si Ate Nina. Ay, magaling na si Ate Nina mag-drive oh. Kaya na magmaneobra. So, ibig sabihin, may exposure lang sa sa fear mo, ma-overcome mo rin. Ganun din sa pagsasalita. Number 2, ano pa po yung mga bagay na makakatulong? Ngunit hindi po ito batayan ng kapangyarihan doon sa sinasabi mo. Yan, ito po yung maraming kaalaman. Pagkakaroon ng maraming kaalaman. Sabi ho dito sa verse 1 pa rin, dugtungan natin kanina, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Minsan nahihiya tayo mag-share, paano pag tanungin akong ganito? Hindi ko masasagot. Kaunti lang yung alam ko sa Bible. Kaunti lang yung alam kong Bible verse. Because of that, ayoko mag-share. Si pastor na lang. Whereas kung makikita natin sa Bible, lahat ng disipulo ni Kristo, meron tayong responsibilidad na i-share yung ating pananampalataya. Later on, malalaman natin, ano ba yung pinakamahalagang mensahe. Kasi, akala natin, kailangan maging theologian muna tayo. Hindi lahat ng pastor theologian. Ano yung theologian? Yung nag-aaral, yung meron kang degree? Di mo kailangan magkaroon ng degree. Ay, kailangan mag-aaral ako sa Bible school para bago makapag-share. Ang mga pastor talagang they need to equip themselves. Pastor yan eh. Kailangan nilang equip. Pero tayo, bilang sabihin na natin, ordinary member lang tayo ng church, ay, kailangan ko muna maging theologian? Hindi. Kailangan alam lang natin kung ano ba yung yung central message of the gospel. And later on, ano ho yun, malalaman natin. So, hindi ho dapat maging hadlang yung kakaunti ng kaalaman natin para maibahagi natin ang ebanghelyo. Ito, mahalaga din to pero hindi ito sapat. Yan, pagkakaroon ho ng tapang at lakas ng loob, mahalaga ho yan. Kasi sabi naman sa Bible, di ba? Kailangan maging bold tayo sa ating faith. Ephesians chapter 6, 18-19, sinabi pa ni Pablo sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Pero, hindi ho sapat na tapang at lakas lang ng loob. Mahalaga siya. Pero, paano kung wala kang tapang at lakas ng loob? Hindi mo na ba ibabahagi ang pananampalataya mo? Tingnan natin yung sinabi ni Pablo. Maiksi lang to, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Yun. Pumunta si Pablo, nanginginig sa takot. I was with you in fear and in much trembling. Bakit to? Mga taga-Korinto, matatalino to. Greek sila eh. Tapos nagkakaroon pa ng comparison kasi mas magaling si Apollos magsalita. Makababasa natin sa chapter 3 yun. Tapos sabi ng ibang members, ay, kay Apollos ako kay Pedro. Pero ano yung sabi ni Pablo? Kami mga manggagawa, ako nagtanim, siya nagdilig, pero ang Diyos na nagpapatubo. So hindi na dapat pag-away-awayin pa. Ang punto lang natin dito, si Pablo mismo, sabi niya, hindi siya magaling magsalita. Natatakot din siya. Wow, natatakot pala si Pablo. Pero hindi halata. Ganun ho, no? Tayo mga Kristiyano, normal po matakot. Madali lang sabihin, huwag ka matakot. Sa lahat po ng tao natatakot. Tayo po mga Kristiyano rin, natatakot din tayo. Ang kaibahan lang, we need to overcome our fears. Hindi naman kaduwagan yung pagkakaroon ng pakiramdam na takot eh. Mahirap din yung pag wala kang takot. Baka sobrang self-confidence na yun, na sobra-sobra. Diba? Tsaka minsan pag wala kang takot, di ka nakakapag-isip. Parang yung mga ano ba yung mahilig yung aso? Yung nilusob yung may tusok porcupine. Ano bang aso yung yung nagjojolak? Kalimutan ko yung pitbull, yan. Sobrang tapang ng pitbull. Nilulusob yung panay tusok-tusok ng porcupine. 'Di ba? Buti pa yung mga leon natusok ng konti. Tatakbo na sila kasi masakit yun eh. Sino ba natusok na dito ng porcupine? Okay, sige, sabihin na kanduli na lang. Natusok na ako ng kanduli, masakit yun. Para ka natusok ng may katumbas noon. Basta mahapdi siya. Para din siyang sea urchin. Ganon, natusok na rin ako ganun. Siguro mas masakit siguro yung porcupine, nag-i-stay yun eh. So,
Ang punto po natin dito, normal po na matakot tayo, pero dapat hindi siya maging hadlang. 'Di ba? Na, ay, natatakot ako, I don't want to share my faith. Kasi kailangan mawala ang takot. Kailan mawawala ang takot? You need to face your fears. Doon mo siya ma-overcome. Lahat po na nakikita natin mga nagsasalita sa harapan, lahat po yan may takot. And even us, every Sunday, pag nagsasalita kami, we need to hide lang, 'di ba? Kailangan nating i-hide. Kasi, ang pinakamahalaga, we need to convey the message of the Lord. At ngayon, ito po yung pinakakailangan natin. Dalawang bagay lang, according to St. Paul. Ano yung pinakakailangan natin at pinakakapangyarihan natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Ano po yung dapat natin gawin? 1, 2, 3, go! Ipangaral ang mensahe ni Kristo. Yes. Basta alam mo lang yung mensahe ni Kristo. Ano ba yung mensahe ni Kristo? Sabi ho dito sa verse 2, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Yun pala, ang pinakamensahe ng Ebanghelyo is about the death of the Lord Jesus Christ, about His resurrection, and why He did that. Kung bakit niya ginawa yun. Yun ang pinakamahalaga. Hindi natin kailangan ng theology of like this, degree ng ganyan. Yung pinaka-central message of the Bible, bakit namatay si Kristo? Bakit niya ginawa yun? Para sa iyo at para sa akin, na hindi naman karapat-dapat. Kasi, the message of the cross is about the love of God. Sabi ho dito, no? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kasi, ang Ebanghelyo ni Kristo, may kapangyarihan siya para iligtas ang sino mang magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ako, kabilang ako dito sa unang bahagi ng verse 18. Akin kahangalan ng, para sa akin before, kahangalan ng Ebanghelyo, yung mga praise the Lord na yan. Mga baliw, ganun lang tingin ko sa mga nag-church before mga baliw yan. Kahit kailan hindi ako mabuborn again. Yun, isa na rin po ako sa baliw. Diba? Diba? Sabi ni, di ba, ganun naman sinabi ni Pablo rin sinabi niya sa mga taga-Korinto, kung ako may matino, ito'y alang-alang sa inyo, di ba? Pero kung ako'y baliw man, para kay Kristo. Kasi, ganun ho talaga. Nung panahon nila, Pablo, ang tawag ho sa mga mananampalataya, lunatic. O, ano Tagalog lunatic? Baliw, di ba? From the word lunar, kasi yung mga doon daw, nababaliw daw yung mga tao pagka, kabilugan ng buwan, yun. Doon nang galing ang salitang lunatic. Oo, nag-iibang anyo. So, tignan natin yung history. According to the documents, ganun ho ang tawag sa kanila. Kaya nga sila pinapatay din ni Emperor Nero, and yung mga mahilig sa history, check nyo na lang. Pero ganun ho talaga yung turing sa kanila. Kaya discriminated ang mga Kristiyano kasi baliw. Until now, di ba? Sa ibang, hindi lamang basta baliw sa panahon natin, kalaban pa. So, sabi ho dito ni Billy Graham, God proved His love on the cross when Christ hung and bled and died. It was God saying to the world, I love you. Bakit po napakahalaga ng mensahe ng Ebanghelyo? Kasi yung mensahe po ng kamatayan ni Kristo, simple lang yung sinasabi niyan, I love you. Maging sino ka man. Diba? Kanta yun, diba kay Robin Padilla ba yun? Tsaka Sharon Cuneta. Mamahalin kita, maging sino ka man. Yun. So yun yung mensahe kasi ng cross of Christ is love of God for us. Bakit tayo maihiya ibahagi yung pag-ibig na yon? Yun po yung unang-una na kailangan natin at kapangyarihan sa pagsasalita natin. Yung kailangan ipangaral natin, yung mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Number 2, to napakahalaga to. Yan, 1, 2, 3, go. Mangaral sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Yan ang maganda rito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bukod sa alam na natin yung message ng Ebanghelyo, we have the Holy Spirit to help us. Maaring hindi ka magaling magsalita, pero ang kumikilos naman ang banal na Espiritu. Minsan nakapakinig na akong ganyan Kumbaga minsan kasi ang siguro ang disadvantage sa medyo critical ka mag-isip, medyo alam mo yung mga hindi magaling yung pag-delivery, hindi maayos yung outline, ganyan. Minsan, which is, we are trying na ayusin yon, hindi siya magandang ugali, pero minsan nakapakinig ako na walang kaayos-ayos, hindi ko maintindihan yung outline, pero I was touched by the message. It was the Holy Spirit, hindi yun dahil magaling magsalita, kundi yung nagsasalita, merong banal na Espiritu. At yun yung pinakamahalaga doon, na-touch ako doon, naintindihan ko yung mensahe. So sabi ho dito, sa verses 4 and 5, sa aking pananalita,
at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. So napakahalaga po na merong banal na Espiritu. Para yung ibinabahagi natin, hindi lamang galing sa isip natin. Yung tinatawag na exegesis. Exegesis yung i-interpret mo yung Bible according to your self-interpretation. Kundi dapat interpret natin yung Bible according to the Word itself, to the Scripture. According to the Holy Spirit. Kaya nga dito no, sa Acts chapter 4 verse 13, mababasa natin dito. So takang-taka ho yung mga mga tao Paano na ipapangaral nila Pedro yung ebanghelyo? Mga hindi naman nag-aral. Ano ba mga disipulo ni Jesus Christ, fishermen, mga pinakamababa kumbaga sa lipunan. Pero nalaman ng mga tao, ay mga kasama ni Jesus Christ dati yan Pero higit sa lahat, tayo di naman natin nakasama si Lord Jesus Christ Pero meron pinangako ang Diyos sa Acts chapter 1 verse 8. Yan. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yun, di ba? So, merong pinangako ang Diyos sa atin. We can share our faith no matter how simple it is, the delivery. No matter how simple the delivery, kung paano natin i-convey yung message, we have the Holy Spirit that will touch the hearts of the people and open their minds. Yun yung mahalaga doon. So, hindi natin kailangan ng bunches of stories, illustrations, or wala akong illustration ng maganda siya, makakatulong siya. 'Di ba? Para mamaya meron tayong illustration. Pero kung wala kang ganun, yung pinakamensahe at yung banal na espiritu, yun ang pinakamahalaga. Halimbawa kayo, no? So, ngayon naging trending po ito sa Christian world yung ating i-share kasi minsan ito yung judgment ngayon sa ating sa church, universal church, masyado na nagiging entertainment. Which is ang dahilan para marami tayong ma-invite, maraming tao na pumunta sa church na ang church hindi siya boring kundi funny rin. Pero minsan nako-compromise natin ang salita ng Diyos. Ito po graphic content. I-share ko sa inyo. Nandiyan ba yung picture? Ano kaya yung ginagawa dyan? Mega church po yan sa Amerika. Mamaya, nandiyan yung video. I-play natin, So, graphic content lang, warning. So, ito po, Bible po yan. Kasi Super Bowl yung nakaraan Ayun, napanood ni Kuya yata. Kasi Super Bowl tapos na po ba yung finals? Tapos yung finals. So, kaya meron silang Super Bowl. Yung mga mahilig po sa sports, yung National Football League, tama ba ako? Ng Amerika, USA. Yung bola ginawa ng Bible. Yun, yung Bible. Yung Gusto niyo po bang panoorin? So, medyo nakakaano lang. So, yan, i-play natin. So, nakakalungkot siya, no? Nalungkot to, no? Mga pastor po yan. Sabihin na kahit hindi yung pastor yan, bakit walang pumigil? Yung conviction. Bible ho yan, sisipain. Nag-react po yung Christian world dyan. Sige, okay na. Dahil gusto nating maging relevant sa tao, gusto nating maging entertaining, gusto nating maka-catch ng attention, gagawin natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Gawin niyo sa Quran yan, or Quran. Patay kayo. Pugot ulo. Nung napanood ko to, wow! Bible, sinipa. Parang symbolism yun, di ba? Yung, di ba, sabi sa Bible, we will crush the head of Satan. Di ba? We will crush Satan underneath our feet. Pero ito, sinipa yung Biblia. Regardless na hindi man nila sinasadya or hindi, or di nila naisip. Pero, the question is, where's the conviction of the Holy Spirit? Pero hindi nila na-realize yun. Ito yung sinasabi natin, yung sinasabi ni Pablo, na hindi mo kailangan ng entertainment, hindi mo kailangan ng magaling i-present mo lang yung ebanghelyo itself. Kasi yung ebanghelyo mismo, yung the word of God, spirit yan, meron yung buhay, may kapangyarihan yan. Ito yung baliktad na baliktad ho ito, para mag-end naman tayo ng maganda. 10 years ago, ito po yung nangyari sa China. Very inspiring naman.
Binuksan ho yung Biblia. Yan. Ano kaya nangyayari? Ano kaya ginagawa nila dyan? Umiiyak sila. Ano kaya hawak nila? 当我看到这本书，我们看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和灵放出来的，这是我们这个时候最需要的，这是我们最需要的。 Yan. First time ho nila makahawak ng Bible. Inismagel ho yung Bible. Bakit? Bawal ho sa China. Di ba si Ate Tess, ginagawa niya, nag-i-smuggle sila ng Bible eh. Pero di ko alam kung paano na ipasok yan. 10 years ago po yan sa China. Until now, no? So, yung Bible ho, pinagbabawal po yan. Nagkaroon ng crackdown nung nakaraan. Siguro minsan, palabas na lang minsan yung religious activity sa ano, pero bawal ho. Lalo ngayon, nagigpit. Yung sa mga Uyghur, ano nga, yung mga Muslim sa may, ano, sa China, na discriminated din yung ano, anything na religion kasi komunista nga sila. So, pero dito makikita natin yung pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Pero ang tanong doon, paano na-share ng missionary yun? Knowing na bawal maging Kristiyano sa lugar nila. Knowing na delikado buhay nila kasi underground church yun eh. Dito natin makikita yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Na hindi mo kailangan i-present ng napakaganda, bongacious na illustrations, sipain ng Biblia para maka-attract. Dahil sila, na-attract sila, naintindihan nila yung salita ng Diyos, kahit walang illustration na matitindi, kahit na ang buhay nila ang kapalit kapag sila ay nalaman na Kristiyano. Dahil illegal yun sa kanilang gobyerno. Ginamit ng Diyos na makapangyarihan yung misyonaryo doon na ibahagi ang Ebanghelyo. Kasi the message of Christ, the message of the gospel is enough. And lalo na, mayroong banal na espiritu. At yun po yung hamon sa atin. Yung mensahe ng Ebanghelyo, ang pinakamahalaga. Ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay, ang pagmamahal niya sa atin at offer na salvation, pagpapatawad, mahalaga yon. And of course, the promise of the presence of the Holy Spirit while we share our faith. Tayo ay manalangin. Lord Jesus Christ, unang-una, Panginoon, kami ay humingi ng kapatawaran kung hindi namin na ibabahagi yung aming pananampalataya. Dalangin ho namin, Panginoon, ay bahagi namin ito sapagkat lahat kami, naranasan namin ito, nagkaroon kami ng pananampalataya. Dumating din sa buhay namin na kami po mismo, nung kami ibinabahaginan, ay ayaw din namin pakinggan ng Ebanghelyo. But eventually, kayo yung kumilos sa isip at puso namin. Kaya Lord God, kami din, maibahagi namin ito. Yamang alam namin ang mensahe ng Ebanghelyo, ang iyong kamatayan, ang iyong sakripisyo, at yamang nasa amin ang banal na Espiritu. Gamitin niyo po ang aming dila upang maibahagi ang Ebanghelyo tungo sa kaligtasan ng aming kapwa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.